madali at mabilis na ang paghahanap sa libingan o puntod sa Manila North at South Cemetery, makaraang ilunsad ang kanilang sariling online search tool na Puntod Finders. Sa mga bibisita sa Manila North, maaari nang gamitin ang memorial search sa kanilang opisyal na website kung saan lalabas ang pangalan, petsa ng kamatayan, section, lot at grave number, gayon din ang mapa para sa eksaktong lokasyon ng puntod. Habang para naman sa Manila South, pumunta lang sa kanilang website na nakatala sa inyong screen at i-click ang grave list at i-type ang pangalan o grave number ng yumaong bibisitahin. Patuloy naman ang pamunuan ng dalawang sementeryo sa pag-update at pag-e-encode ng libu-libong pangalan sa kanilang database na malaking tulong para maging mas maayos ang paggunita ng undas ngayong taon. Samantala, alinsunod naman sa layuning maabot ang malalayong lugar sa Pilipinas, nakipag-ugnayan ang Embahada ng Japan sa DOH at ilang organisasyon upang maglunsad ng isang advanced tuberculosis screening machine para tugunan ang malaking bilang ng kaso ng sakit sa bansa. Narito ang ulat. Opisyal nang nilagdaan ang isang initiative partnership na maglulunsad ng isang advanced tuberculosis screening technology para maabot ang geographically isolated at displaced areas o GIDA sa bansa. Naisakatuparan nito sa pakikipagtulungan at inisyatiba ng Embahada ng Japan, Department of Health, Stop TB Partnership at United Nations Office for Project Services. Ito ay kasunod ng datos na nananatili pa ring high burden ang bansa sa sakit na TB. Ang naturang screening technology na ito ay portable at convenient dalhin upang maabot ang GIDA kung saan 30 X-ray machines mula Japan ang nakatakdang ilunsad sa bansa. Almost 700,000 for the people with TB, and we're only diagnosing 500,000 plus. So there are many undiagnosed. So these are the ones spreading TB. So with the technology we're going to get, the ultra portable, just like this handheld camera, you can bring it to the remote villages, and you don't need a radiologist because it has artificial intelligence. So with the diagnosis, we can start treatment. Sinabi rin ni Herbosa na immediate ang paglabas ng resulta mula sa mga teknolohiyang ito. Ang ugnayang ito ng mga local at international organizations ay isang global effort upang mabawasan ang kaso ng TB sa kasalukuyang panahon. Lubos na mga ikinatuwa ito ng bawat panig na nagpahayag ng kanilang pasasalamat at galak sa kaganapan. The burden of TB is high, and the Philippines is a very high country and has islands and has isolated areas. And it's not easy, you're right? So that's why, beyond the efforts of the Secretary of Health, support from different donors, from different partners, will always be welcome. And as long as it follows the line and direction that the government is having. So my first point was to say, it's an amazing opportunity and it's an amazing recognition of the leadership of you, Secretary of Health, Herbosa, and an amazing proof of Japan's vision in supporting a healthier world, okay? We aim to support early detection and timely treatment, contributing to enhanced public health outcomes and improved well-being of our communities. Samantala, ipinaliwanag naman ni Dr. Hubert Benedicto ng Lung Center of the Philippines ang kahalagahan ng bagong teknolohiyang ito. Hindi po nadadiagnose early on yung mga pasyente or individual, lalo na yung sa GIDA areas, no, yung isolated and disadvantaged areas. Bakit? Kasi wala po silang access sa mga facility or sa technology para rapidly po siyang madadiagnose. Tandaan po natin kasi ang problema po ng TB, madalas ang presentation niya, ang symptoms niya non-specific, ubo lang na pangmatagalan. Maybe meron pong iba pa hong manifestation, pangangayayat, walang ganang kumain, walang sigla. Pero madali po kasi siyang i-dismiss na dahil po sa ibang kadahilanan or iba pong sakit. Pero pag meron ka pong ganitong technology, yung na-mention po kanina ni Ambassador, na meron po tayong X-ray po na computer-aided or AI-generated, mas madali pong ma-detect kasi kahit po dun sa isolated areas, makikita na may problema or diferensya po yung X-ray nyo. Dagdag pang mensahe niya, Pong TB, ang mahirap sa kanya
hindi po ganun ka-specific yung mararamdaman ng patient. 15% of the time, walang mararamdaman ng isang pasyente na detect lang sa x-ray. Yun pong chronic cough or pangmatagalang ubo na hindi nawawala sa loob ng 2 linggo, maaring maraming dahilan. Kaya pong sasabihin ko sa lahat, magpakonsulta. Mas madali pong makita ang TB, mas madali siyang magamot, mas madali kayong gumaling kung mas maagapan siya agad. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang ulat, may handog na libreng sakay ang DOTR MRT3 para sa mga batang may edad 17 pababa sa darating na Lunes, November 3. Ang free ride ay mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. at 5 p.m. hanggang 7 p.m. Ito ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Children's Month ngayong taon. Mangyaring ipakita lamang ang valid ID ng bata sa ticket booth o sa station personnel para ma-avail ang naturang serbisyo. Naka-full alert status naman ngayon ang Philippine Coast Guard o PCG bilang bahagi ng paghahanda sa paggunita ng Undas 2025. Bunsod nito, nagpatupad ang PCG ng Oplan Biyaheng Ayos Undas sa iba't ibang rehiyon upang masiguro ang kaligtasan at kaayusan ng lahat ng biyahero na papunta sa iba't ibang sementeryo at mga pantalan. Samantala sa kasalukuyan, nakapag-deploy na ang ahensya ng mahigit 5,000 Coast Guards at nakapagtala ng mahigit 50,000 na bilang ng mga pasahero na papunta at paalis sa iba't ibang pantalan sa bansa. Susunod sa News Force. Pasay LGU, tiniyak ang kaayusan ng mga sementeryo sa lungsod sa Undas. BOC, sinuspinde ang Makati Express Cargo sa loob ng 60 days. DILG, nagpaalala na tumawag sa 911 sa oras ng saklolo ngayong Undas bilang ng prank calls bumaba. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.